Magandang araw mga kapatid, sa lahat ng walang sawang taga-subaybay sa ating YouTube channel, sa ating palatuntunan ang pagsisiwalat ng katotohanan. Kasama niyong lingkod, Brother Tata Rosal. So, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa iba't pang bahagi ng daigdig. Especially po sa ating mga kapatid na mga OFWs. Sana nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Welcome po sa ating palatuntunan, ang pagsisiwalat ng katotohanan. So, ngayong araw nito, ating talakayan, ating sagutin ang isa pang pahayag ng isang pastor ng SDA na nakilala na si Pastor Chris Bacalares po, na nakabase po sa siyudad ng Iligan at saka sa Cagayan de Oro dito sa Mindanao. Bago tayo magsimula, mangi muna tayo ng panalangin sa banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga samampalataya sa iyo at pagalabin mo sa kanila ang init ng iyong pagmamahal. Isugo mo ang iyong Espiritu at lahat sila'y muling magbabalik loob at mabago mo ang larawan ng mundo. Manalangin tayo. O Panginoon, nasa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So once again mga kapatid, welcome po sa ating palatuntunan, ang pagsisiwalat ng katotohanan. And then, ating munang pagbigay ng greeting sa lahat. Ating makasamahan sa punto por punto, headed by Reverend Father Darwin Kitgano at si Reverend Father Gilbert Ambrosa at si Reverend Father Ricky Henti, direct from Vatican. So, sa lahat natin magkasamahan at saka sa aming lokal na Pangulo po dito sa Archdiocese of Osamis Metropolitan, si Archbishop Martin Sarmiento Humuad, DD, at sa lahat natin kasamahan dito sa Osamis, mga kapatid natin sa FD, sa Osamis City Chapter, at saka sa mga kapatid natin, kasama natin sa Board of Governors, sa Catholic Faith International, head by Brother Ryan Meliano, at saka sa ating National Spiritual Director, Reverend Father Frankel Higas, nakabase po sa Archdiocese of Cebu, at saka ang ating former Spiritual Director sa ngayon, siya na po ang Theological Spiritual Director, si Reverend Father Abi Arganiusa, at si Reverend Father Enoch Lucas, former din na Spiritual Director, at siya po ang isa pong apologist na pari sa Archdiocese of Cebu. Sa lahat nating kasamahan, once again, sa lahat ng mga walang sawa na taga-subaybay sa ating YouTube channel, mga kapatid natin mga OFWs, so sana nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. So sa ngayon, ating pakinggan muna ang isa sa mga pahayag sa isang pastor ng SDA na nakilala na si Pastor Chris Bacalares. Although Bisaya po to, pero ating susubukan natin na ating ma-translate sa Filipino dialect, yung Tagalog. So, ating pakinggan patungkol po na sabi niya, ang naggamit sa salitang Old Testament at sa New Testament ang tao na lang, hindi yun mabasa dyan sa Biblia. Pero may nagtanong sa kanila, so ating munang pakinggan ang kaniyang pahayag. From the Bible, pero problema kung ang pangutana wala sa Bible. Ni Aison, kini mo gingo din nga ang Biblia dunay duha ka kasabutan, daang tugon ug bag-ong tugon.
kung ang imong pagsabot sa daan tugon igsuon kining Henesis ngadtos Malakay ug ang bag-ong tugon morning Mateo ngadtos Revelation, sorry kay nga naman wala gyud tay mabasa sa Biblia nga ang daan tugon nag-refer sa Henesis ngadto sa Malakay. Wa tay mabasa sa bersikulos Biblia nga nag-ingon ang Mateo ngadtos pinadayag nag-refer sa gitawag na bag-ong tugon. Walo kay igsuon kanang word nga daan tugon nga nag-refer sa Henesis ngadtos Malakay, wala tay mabasa tawo niya nagdugang ana. Ang Matthew ngadtos pinadayag tao na naidugdugang nga niyo nga mao ni ang bag-ong tugon. Kabalo ka kinsay unang tawo nga nag-announce na igsoon kaniadto way back 200 AD by Tertullian. Pero before Tertullian igsoon, yun mga kapatid, ang pahayag niya, yung termino na Lumang Tipan o Old Testament at sa Bagong Tipan New Testament, hindi yun mabasa sa loob ng Biblia o salitang Biblia, nandyan sa loob ng Biblia. At saka yung akala ninyo na ang Lumang Tipan o Old Testament, yung tumutukoy sa from Genesis up to Malakay o Malakyas o Torah, ang sulat po ni Moses na Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros at Deuteronomy, na mali po kayo kapatid. Yung tinutukoy niyong Bagong Tipan o New Testament, ang from Matthew at to Revelation, nagkamali kayo kapatid dahil po hindi yun mabasa dyan sa Biblia ang naturang termino. Sino po kapatid ang unang naggamit sa naturang termino? Yung Old Testament at saka New Testament, sino po ang nagamit? Si way back 200 AD, si Tertullian. Yon ang kaniyang pahayag. So, dito tayo mga kapatid, sabi niya hindi mabasa diyan sa Biblia ang Old Testament at saka New Testament. Ang nagdagdag ay tao na walang iba, si Tertullian. So, atin mo nang basahin mga kapatid. Una nating gamitin ang sarili nilang aklat. Sarili nilang aklat. Kung mali ang paggamit sa term na Old Testament o Lumang Tipan at saka Bagong Tipan o New Testament, mali. Dahil po ay tao na ang nagdagdag yon, ang nagamit o nagdamit yon. Una nating pasagutin ang sarili nilang aklat. Ang Alpha and Omega, Volume 8. Alpha and Omega, Volume 8. Feeds. Ating tingnan muna ang feeds. Una nating pasagutin ang kanilang sariling aklat mga kapatid. So, ating basahin muna. Sa feeds, sandali lang kay medyo gamitan natin ang ikalawang mata mga kapatid. Sa naturang aklat nila, sa feeds 298, ito po ang ating mabasa. Bible, a collection of holy writings. The name Bible comes from the Greek word Biblia, meaning little books. Yon ang meaning. It has come into the language through Latin and Old French. For the Christian, the writings of the Bible are divinely inspired and so have divinely authority. The Bible, take note, the Bible is divided into two parts, the Old and the New Testaments. The first contains 39 books, the second 27, making 66 books in all. Sabi niya, mali yung termino na testament, pagtermino ng paggamit ng Old and New Testament. Ngunit sa kanilang sariling aklat ay tinuturo, itinayag na ang Biblia ay nag-compose po sa dalawang division, di ba? Two parts. Ang una, ang Old Testament, ang pangalawa ay second, ang New Testament. So, ang tanong sa kapatid natin, ating kaibigan na pastor,
ibig bang sabihin ang sarili nilang aklat ay mali nga nagturo na ang Lumang Tipan ay tawagin ng Old Testament, ang Bagong Tipan ay tawagin ng New Testament. Mali. Bayan. Para sa kanila, mali yung nabasa natin sa kanilang sariling aklat. Kung dito tayo sa aklat ng Simbahang Katoliko, sa Europe Before Modern Times, Sabi Brian, atin mo nang sagutin ang una niyang pahayag bago natin patuloy natin pakinggan ang patuloy natin pakinggan ang mga iba pa niyang mga pahayag. Kung tingnan natin ang Europe Before Modern Times by Brian sa page 171, ito po ang ating babasa. The Old and New Testament. There are two main divisions in the Bible. So, ibig sabihin, there are two parts in the Bible. The Old Testament and the New Testament. Testament means contract or agreement or will. So, ang word na testament, ibig sabihin ay contract or agreement, or sa other words is covenant. So, or will. Here the word refers to the contract between God and His chosen people. Ano po? Ang naturang salita, referado po sa pagitan ng kasabutan po, covenant, sa pagitan sa Diyos at sa kanyang piniling katauhan, yung chosen people. The Old Testament contains 45 books, all concerned with the Jewish religion. The New Testament contains 27 books about the religion of the newly chosen people, the Christian. Kung tingnan natin mga kapatid sa naturang page, may karugtong pa dito sa ibaba, ibaba mga kapatid, the history as the Bible as history. Although Christians believe that the Bible is inspired word of God, it is used in history as any other reliable historical work. So, kung tingnan natin ang Europe Before Modern Times Brian, isang aklat ng Simbahang Katoliko, at saka ang aklat ng SDA ay nag-coincide na ang New Testament pala ay tawagin ang Old Testament, ang Lumang Tipan tawagin ng Old Testament, at ang Bagong Tipan ay tawagin ng New Testament. So, sino po ba ang ating paniniwalaan? Si Pastor Chris Bacalares, ang pastor ng SDA, nasabi niya mali po ang paggamit ng Old Testament dahil po hindi mabasa sa Biblia. Ang unang nagdagdag yon sa naturang word o salitang Testament, Old and New Testament, ay si Tertullian sa 200 AD. So, yon ang una nating pag-reconcile sa kanyang pahayag. Ating patuloy nating pakinggan ang pahayag ng naturang pastor. Wala pa'y kapitulo, wala pa'y bersikulo ang kasulatan sa Biblia. Kay walay kapitulo, walay bersikulo, meaning to gitawag siya og scriptures. Ato kung tan-awon, kung ang pag-refer sa Old Testament nga atong gisabot karon, mao ba'y pagtawag ni Jesus Christ. Okay, bago natin patuloy pakinggan, sabi niya, ang naturang Biblia o Biblia, Bible, wala pang kapitulo at saka bersikulo. So, wala pang chapter at saka verses. So, tinatawag lang na scripture. So, ibig sabihin, para sa kanila, hindi tinatawag na Bible o Biblia, tinatawag lang na scripture. So, wala pang kapitulo, wala pang bersikulo ang Biblia. Ngunit, ang dinadala sa ating kapatid, kasamang kaibigang pastor, si Pastor Chris Bacalares, halos lahat ng salin na sandyan sa kanyang sariling mga kamay ay halos lahat ay mayroon ng kapitulo at bersikulo. So ating pakinggan siya, patuloy pakinggan.
Christ igsoon. Okay? Lucas 24 atong tanawon din eh. Okay? Versikulo 27 na ngayon. Ug sugod kang Moses ug sa tanang mga propeta, iyang gisaysay kanila ang butang sa tibuok nga kasulatan. Uy, wala mag-ingon si Jesus Christ kay si Jesus Christ ang naglitok ani igsoon. Wala mag-ingon si Jesus Christ ni ug sugod kang Moses ug tanang propeta nga naa sa daang tugon, iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok nga daan tugon. Wala mangana si Kristo. So, malinaw mga kapatid. Sabi niya, binasa niya ang Lucas 24:27 at mo nang basahin na ang sabi ng ating Panginoon Sus na ang lahat ng mula sa mga sulat po ni Moses at sa lahat ng mga propeta ay tinatawag na scripture o kasulatan. Hindi nagsabi ang ating Panginoon Sus, mula po sa bibig ng ating Panginoon Sus, sabi niya, ang ating Panginoon Sus ang nagsabi, ating basahin sa Lucas 24:27. Sabi niya, ano po ba ang sabi ng ating Panginoon Sus na ang lahat ng sulat ni Moses at sa lahat ng mga propeta ay tinatawag na scripture. Hindi po nagsabi ang ating Panginoon Sus na ang lahat ng sulat ni Moses at sa mga propeta ay tatawagin na Old Testament o lumang tipan of Old Testament. At basahin mo na ang naturang sitas na kanyang binanggit. Sa Luke chapter 24 verse 27. And Jesus explained to them what was said, beginning with the books of Moses and the writings of all the prophets. So, ano po ang mabasa? And Jesus said, and Jesus explained. So, ipanaliwanag ng ating Panginoong Jesus sa kanila, yung mga audience na panahon po sa mga Sabbath keeper, to them, what was said about himself in all the scriptures. So, ang mabasa, kasulatan mga kapatid, hindi po nagsabi ang ating Panginoong Jesus, ang scripture, ang sulat po, beginning with the books of Moses and all writings and the writings of all the prophets. Wala po nagsabi ang ating Panginoon Jesus na ang sulat, libro po ni Moses at sa lahat ng mga sinulat ng mga sulat po ng mga propeta ay tawagin ng Old Testament o lumang tipan. Tinawag lang yun na mga kapatid na scripture. Yun ang sabi ng naturang pastor. Tingnan natin mga kapatid, ano po ba ang ibig sabihin sa sa word na salitang scripture? Ating hindi pa yun tumutukoy sa Biblia. Ating munang basahin tingnan muna natin ang dictionary. Webster's New School and Office Dictionary. Ating munang basahin ang naturang definition sa dictionary. Kung ang scripture hindi ba tumutukoy sa Bible o Biblia. Sa page 656, kung ating tingnan sa naturang dictionary, scripture, tor, noun, sacred writing, biblical text. Ano po ang scripture? Is sacred writing, biblical text, the books of the Old and New Testament, the Bible. So meaning, ang mabasa dyan sa Luke chapter 24 verse 27 na nagbanggit po ang ating Panginoon Jesus na ang lahat ng mga libro ni Moses at sa lahat ng mga sinulat ng mga sulat ng mga propeta ay tawagin na scripture. Ang ibig sabihin, ang Old and New Testament, the Bible. Pagsak pala ang naturang pastor sa kung mag-eskwela po o mag-aral po itong naturang pastor sa hindi yun makapasa in terms of mga terminology, especially sa term na scripture. Kaya para sa kanya, ang scripture hindi yun
tumutukoy sa Biblia, hindi mabasa. So, yun, ating munang reconcile ang mga pahayag ng naturang pastor. Pag sila po ang siya lang po ang pakinggan, parang totoo, parang tama yung pahayag niya, di ba? So, kailangan nga ating i-reconcile, i-reconcile kung ano po ang pahayag niya. Mayroon tayong kasabihan na ang kasinungalingan kapag inulit-ulit para na yung totoo sa ating mga kapatid na mga kapwa Katoliko, lalo na ng mga kapwa Katoliko na may inosente. So, ating pakinggan, patuloy natin pakinggan ang dagdag pa niyang mga pahayag. Good kang Moses, meaning ang Torah. Ang Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. Torah, mo na gisulat ni Moses. Og sugod kang Moses og sa tanang mga propeta. Meaning to say, apil na niya si Ezekiel, Isaias, Malakias, Joel, o guban pa. Okay? Ingon siya din og sugod kang Moses og sa tanang mga propeta, iyang gisaysay kanila ang butang sa tibok kasulatan. Mahitungod siyang kugalingon. Wa magingon ang butang sa gaang tugon. So, ang mabasa, sabi niya, ang mabasa, hindi natin mabasa na hindi po nagsabi na ang Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy at sa lahat ng mga sulat ng propeta from Genesis to Malakay, hindi po mabasa na ang naturang aklat ay tawagin ng Old Testament o Lumang Tipan. Tinawag lang ng Scripture. So, atin naman yung nasagot, ano pa ba ang ibig sabihin ng Scripture? Ha? So, ang tanong, kung mali ang para sa kanila, mali yung termino ng Old Testament o New Testament, ano po ba ang tawag nila sa Lumang Tipan? Sa sulat po ni Moses, ha? Kung tingnan na ng Biblia, para sa scripture lang. Pero bakit hindi yun tinatawag na Biblia, di ba? Sino po ba ang nagdeklarar na yun tawagin ng Biblia? Ang Simbahang Katoliko na. Pero ngunit ating mayroon pa siyang dagdag na mga kapitulo ginamit, yung 2 Timothy chapter 3 verse 16. So siyon ang sa ginamit niyang sulat po ni San Pablo, pero sa nakatatak po sa kaniyang sariling screen ay mali. Ang dinanasa niya ay 2 Timothy chapter 3 verse 16, pero ang nakatatak po is 1 Timothy. Pero ngunit ating mo na siyang pakinggan. Good exon, no? Mabita ko nagyong ko ganina nga gusto ka og explication gikan sa Bible. Unya so pag-explain gikan sa Bible nga ang pangutana wala man daan sa Bible. Maka-explain ta based ra nga na sa Bible. O ang nasa Bible, mo rin ito yung isgot, pero bingo kay kang So, meaning, paano natin explain na ang tanong ay wala po sa Biblia? So, ang ating isagot ay, ang ating dapat isagot yung diyan sa Biblia. So, sabi niya, wala sa Biblia, pero ating pakinggan kung hindi pa siya magamit ng mga reference, kapatid. Hinisis nga tos Malakay, wala na sa Biblia igsoon. Tao rin nagdugang niya na. Na atong tanawon si Paul. Mismo si Paul atong tanawon. Kay si Paul may pinakadaghang sinulatan din sa malaan kasulatan igsoon. Sabi niya, si Paul po ang pinakamaraming nasulat diyan sa Biblia. Paul San Pablo. So ating pakinggan, pagtingnan natin si Paul. Pero sabi niya, kung ang tanong ay wala po sa Biblia, mahirap natin sagutin kung diyan sa Biblia. Dapat pero ngunit sabi niya, hindi po tayo magamit na referensya. Pero kanina, sabi niya, ang the first use the term Testament o Old and New Testament, tao lang si Tertullian. Bakit nalaman niya si Tertullian ang unang naggamit, di ba? Nga para sa kanya, hindi man kailangan magamit ng referensya. Ang dapat ng panalawan natin ang Biblia. Pero nagamit na siya kanina ng referensya, hindi lang niya binanggit kung anong klaseng referensya ang ginamit niya. Wala siyang kinukot na isang reference na si Tertullian. Kaya ating nalaman, ang ginamit lang ang sa kung tingnan natin Catholic
encyclopedia at saka mga Europe at saka Encyclopedia Americana patungkol pang Tertullian, ang na ang unang naghamit sa word na Trinity ay si Tertullian, isang early father ng simbahang Katoliko. Ngunit naging erihe sa the last the end of his life. So, kung tingnan natin, sabi niya, pero wala siyang binanggit na referensya. Pero ating pakinggan ang ginamit niya nga sita 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ating pakinggan. 15 kapin, imo makita ang sinulatan ni Paul. Na atong tan-awon si Paul kung diyon sa niya paghulagway ang tanan nga kasulatan gikan sa Genesis. Okay, niay gistorya si Paul dinhi nga mo'y naghatag nato og impormasyon nga mabuan nato nga kining mga butanga kay unang kaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16. Ang tibuok na kasulatan gituga sa Dios. Tibuok na kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, pagtulid, pagmatutos, pagkamatarong taron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan. Remember sa pagsulat ni Paul sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16, wala pa matigom ang New Testament. Okay? Sa pagsulat niya, usang pagtigom nga gisulat. Sabi niya, remember na sa pagsulat po ni San Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, tumutukoy po sa all scripture, lahat ng kasulatan, ay hindi pa na kompleto ang bagong tipan. So siya na, nagamit pa siya ng bagong tipan. Para sa kanya, mali yung terminong New Testament. Bakit binanggit niya ngayon na hindi pa na kompleto, wala pa ang bagong tipan o New Testament? Baka dapat din na siya magamit ng term na bagong tipan. Di ba? Ngunit sa iyong explanation ngayon, sa pagsulat po ni San Pablo sa ikalawang Timothy 3:16, ang tumutukoy yun sa Old Testament, sa lumang tipan. Bakit ang explanation nagamit pa sa termino ng lumang tipan para sa ganun mali yung lumang tipan kaya hindi mabasa sa Biblia? Ang mabasa lang ay scripture. Yun mga kapatid, yun ang matawag natin argumentum contra factum non dalit, an argument which is contrary to the fact cannot be accepted. So, yung mga argumento nga sumasalungat sa katotohanan ay hindi natin matanggap. So, yun mga kapatid, non sequitur et does not follow. So, ating pakinggan, patuloy natin pakinggan. Sabi niya, si San Pablo lang ang maraming na isulat dyan sa Biblia. Mga more than 15 epistle, di ba? Pati pakinggan. Wala pa matigom ang New Testament. Sa ato pa, muingon gani si Paul og tibuok nga kasulatan, nag-refer siya sa Genesis ngadtos Malakay. Pero nagingon ba siya nga ang Genesis ngadtos Malakay daan tugon? Wala. Ang gingon ni Paul din 3:16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Okay. So, sabi niya, nagsabi ba si San Pablo na ang all scripture yung tumutukoy sa from Genesis to Malakay ay tawagin ng Old Testament o Lumang Tipan? Hindi. Ang sabi lang San Pablo ay tibuok o lahat ng kasulatan, buong kasulatan. So, all scripture. Lahat ng kasulatan. Hindi siya nagsabi San Paul nga ang all scripture from Genesis to Malakay, tinatawag ni Paul na Old Testament. Pero bakit po, sabi niya kanina, na ang tinutukoy yung San Pablo ni Paul ay yung lumang tipan. Kaya hindi pa nakumpleto ang bagong tipan kung New Testament. Bakit nagbanggit sa bagong tipan, ngunit walang lumang tipan? Para sa kanya, yung Genesis at Malakay, hindi yun lumang tipan, hindi Old Testament. Ngunit nagamit siya yung Matthew after Revelation para sa kanya, wala pa yun na kompleto, wala pa. Kung tingnan natin, kailan po ba nasulat ni San Pablo ang Timothy? 58 hanggang 60 AD. So, sa actual na pagsulat ni San Pablo,
totoo naman yung wala pang bagong tipan. Pero sabi niya, hindi pa naisulat, wala pa na kumpleto ang bagong tipan. So bakit gamit palagi siya nagamit ng bagong tipan nga hindi mabasa, sabi niya, hindi mabasa sa Biblia. Patuloy pa kanya. Hinoon, giadaptar na lang sa mga tao, unya ako mo gamit na lang sad ko ana aron masabtan ta kay basing mingon nga grabe ka dogmating ni tawana, grabe ka panatiko, no? So pero ako gi-explain sa inyo ha, nga kanang word nga daang tugon nga nag-refer sinesis ngadtos Malakay, wala na sa bersikulo sa Biblia. O kanang bagong tugon gi-refer sa Mateo ngadtos Pinadayag, wala na sa balaang kasulatan, no? Klaro na to na diya. So sabi niya, gi-adapter na lang niya kay para po mas madali na pagbasa diyan sa Biblia. Adapter na lang. Pero ngunit hindi 'yon mabasa diyan sa Biblia. 'Di ba? Bakit po nagamit siya ng word na Biblia? Ang tanong, mabasa ba diyan sa Biblia ang salitang Biblia? Hindi naman. Bakit naniluha siya sa Biblia? Sino po ba ang nagdeklarar na ang word na Biblia, yung naturang aklat ay tawagin ng Biblia? Walang iba ang simbahang Katoliko. Through the council sa simbahan, council sa Nicaea 325 Anno Domini, council sa Cartago 365 AD, 63 AD, council sa Hippo 397 AD, final and official council 405 sa Rome, Council of Rome. Ang simbahang Katoliko po ang nagpakilala na ang naturang aklat ay tawagin ng Biblia. Bakit naniniwala sila nga ang deklarasyon po ng simbahang Katoliko? Diba? Sa totoo lang mga kapatid, ang ating mga kapatid mga SD, wala po silang sariling salin na Biblia. Yung sila po ang nag-create, diba? Namimili lang po sila ng Biblia. Wala silang sariling Biblia. Ang ginamit kadalasan ng mga SD yung King James Version, hindi 'yon maangkin ng mga SDA dahil po yung King James Version 1611 Biblia 'yon ng Church of England kang King Henry. Hindi 'yon Biblia ng SDA. So ang SDA walang sariling salin na Biblia. Namili lang. Pero hindi naman pwede nga sila po ang paniniwalaan na sila po ang authority na magturo na namili lang ng Biblia. Halimbawa, sino po ba ang may karapat-dapat o authority na mag-explain sa mga aklat ni Rizal? Di natural, si Rizal ang author, siya po ang mag-explain, di ba? Hindi pwede nga. So, kung tingnan natin, sino po ba ang nag-compile sa Biblia? Walang iba ang simbahang Katoliko, through St. Jerome. Di ba? So, ibig sabihin, ang Katoliko ang may-ari ng Biblia, ang Katoliko ang may karapatan na mag-explain, magpaliwanag kung ano po ba ang nasulat diyan sa Biblia. Ating mo nang patuloy natin pakinggan ang ating kaibigang pastor na takot po makigdebate. When in fact kaning Biblia, walay kapitulo o walay bersikulo sa original nga pagkasulat niini. Nagsulat mo ka, sulat ka sa imong amigo, sulat ka sa imong employer, butangan ba din imong number. Tao na nagdunga na ning number, igsoon. Silang Santo Claro o si Robert Stefanos mo nagdugang niya na. Busa daghang gidugang dinhi igsoon. Anyway, aron sayon man sa nang paglocate mo na nga okay rasad nga naay mga number diri. Okay? So kani imong gingon dinhi nga atong hinumduman ang Biblia dunay duha ka kasabutan, daang tugon ug bag-ong tugon. Sayop na siya nga ideya. Pero naay daang tugon igsoon. Okay. Sabi niya na ang naglagay ng kapitulo at versikulo si Santo Claro at si Robert Stefanos. Pero hindi niya binanggit sino po ba si Santo Claro at si Stefanos. Kung tingnan natin si Cardinal Hugo de Santo Claro, kailan po ba niya nahanay ang kapitulo? Noong 1228 Anno Domini. So wala pang SDA sa panahon na yaon, di ba? Kailan po ba natatag ang SDA? 1863 na ni Ellen Goldwhite.
So, nandyan na ang kapitulo at saka bersikulo. And si Robert Estepanos, yun, siya lang po ang nag-assist. Ngunit ang min na hanay po ng, naghanay sa amin sa Bisaya, naghanay ng bersikulo o verses, si Reverend Father Sanctis Pagninos. Yun. Si Estepanos is siya lang po ang tumutulong. Pero ang main na naghanay po, naglagay ng verses sa Biblia ay isang paring Katoliko, si Reverend Father Sanctis Pagninos, kapatid. Pero hindi niya binanggit kung ano po ba ang reliyon ng naturang. Hindi na niya binanggit isang kardinal, si Santo Claro, binanggit lang sa Santo Claro as Robert Estepanos, hindi na niya binanggit kung sino po ba si Santo Claro, kaisang kardinal ng simbahang Katoliko, kapatid. Bakit? Pero bakit? Sabi niya, ngunit may mabasa tayo ng ating pakinggan, patuloy natin pakinggan kung hindi na ba ang pahayag niya sa simula ay hindi ba sumasalungat sa kaniyang pahayag ngayon. Sabi niya, atin na lang tinanggap para po mas madali natin na magbasa sa Biblia. Ngunit mali yun, kapatid. Sabi niya, mali yun. Kaya hindi yun mabasa sa Biblia ang terminong Old Testament o Lumang Tipan at ang New Testament o Bagong Tipan. Mali yun. Sa atin ang ginamit kanina ang sarili ng aklat na nag-define na nandyan ang Old Testament. Bibig sabihin ni Pastor Bacalaris, ang sarili niyang aklat ay hindi niya panaluan at i-confirm niyang mali ang sarili nilang aklat. Okay. Dito tayo sa lalo na sa Webster's Dictionary. Ating pakinggan. Isis nga to sa gitawag Malakay. O nga, mayong kag New Testament o Bagong Tugon, dili refer gikan sa Mateo ngadto sa pinadayag. Okay? Just imagine dili refer Mateo at sa pinadayag, hindi niyon refer sa Bagong Tipan o New Testament. Kaya hindi mabasa sa Biblia. Sabi niya, pero ngunit kanina, sabi niya, sa pagsulat ni San Pablo sa 2 Timoteo 3:16, wala pa nabuo ang Bagong Tipan, New Testament. Bakit nagamit siya ng bagong terminong Bagong Tipan? Nga, para sa kanila mali. Ha? Palagi siya nagamit ng terminong mali. Ha? Yohoy, gising kapatid. Gising Pastor Bacalaris. Ha? Ang daming salita, daming mali. So, dito tayo, pakinggan natin. Natkuwi na siya, especially dito sa Exodus Kapitulo 19, versikulo 5, versikulo 6, versikulo 7, versikulo 8, dinala na ko basahon, kamo na lang basa, ang Diyos nakigistorya ni Moses, o gusto siya makighimo og kasabutan or tugon. Okay? Unya, sabi niya na hindi na lang nabasahin yung binanggit ng mga sitas, ngunit ang Diyos nagkin-conversation, di ba? Ni Moses sa nabanggit na mayroong tugon, testamento. Ano bang tugon? Agreement or covenant or ano po ba itong sa define kanina sa Europe Modern Times? Agreement, contract o agreement o covenant. Hindi pa, pero mabasa, sabi niya, hindi na lang natin basahin kung anong nasulat dyan, pero binanggit diha ang tugon. Natkuwi na siya, especially dito sa Exodus Kapitulo 19, versikulo 5, versikulo 6, versikulo 7, versikulo 8, dinala na ko basahon, kamo na lang basa, ang Diyos nakigistorya ni Moses o gusto siya makighimo og kasabutan or tugon. So ang Diyos nakig-conversation ni Moses na gusto niyang maggawa ng kasabutan o covenant or tugon or agreement. So, sabi niya kanina, hindi mabasa ang word na testament o tugon, ngunit karon ngayon, pinatunayan niya na mabasa pala sa Biblia, ang Diyos pala ang conversation ni Moses na maggawa sila ng covenant o tugon, o Exodo 35:15, di ba? Yung binanggit niya kanina. So, ating patuloy. So,
di ba sumasalungat na ang pahayag, nakasalungatan na ang pahayag ni Pastor Bacalaris mula sa pahayag niya kanina, at sa ngayon, sabi niya, mayroon palang tugon diyan sa Biblia. Ang Diyos mismo nagbigay kang Moses ng tugon o sa agreement o covenant o contract, sa ibig sabihin. Ating pakinggan. Moses ngadtos katawhan og miingon ang mga katawhan ang tanang gisulti ni Jehova kanamo among tumanon. So natukod ang tugon mo na gitawag nato og daan tugon. Okay. Ug ang daan tugon Sabi niya, yun ang dahilan na nagmugna o ano po ba, na yun ang dahilan na namugna o na-create ang daang kasabutan o Old Testament. Sabi ni Pastor Bacalaris kanina, hindi yun mabasa sa Biblia ang terminong Old Testament, no, Lumang Tipan na Bagong Tipan. Ang tao lang nagdagdag yon sa si Tertullian. Ngunit ngayon, pinatunayan niya na ang Diyos pala ang nagbigay ng Lumang Tipan o Old Testament to Moses, di ba? Pastor, nagkasulungatan na po yung mga pahayag, Pastor. Alin bang totoo? Ang Diyos ay hindi natin mabasa sa Biblia ang Lumang Tipan at Bagong Tipan. At sa ngayon, sabi niya, ang Diyos pala ang nagbigay kang Moses sa naturang tipan, sa naturang termino yung Lumang Tipan, agreement o testamento. Saan po ba ang totoo? Sa pahayag ni Pastor Chris Bacalaris. So gipalig-on pinaagi sa dugo sa karnero. Mabasa nimo na Exodus kapitulo 24, versikulo 5, versikulo 6, versikulo 7, versikulo 8, di na lang nato basahon, kamo na lang basa diya, isulat na lang sa inyong ballpen, tapos sa programa basa pagbalik. Gipalig-on pinaagi sa dugo. Now, usa may diferensya sa bagong tugon, daan tugon. Ang daan tugon igsuon dugo ang nagpalig-on, sa bagong tugon dugo ni Kristo ang nagpalig-on. So pinatunayan na niya mga kapatid na ano po ba ang kaibahan sa Bagong Tipan o Lumang Tipan na sa Bagong Tipan. Ang Lumang Tipan ay ang nagpatibay ang dugo ng mga hayop. Hindi na binanggit pero ang Bagong Tipan ang nagpatibay ay ang dugo ng ating Panginoon sa Kristo. So pinatunayan na niya na mayroon palang Bagong Tipan na pinagtibay ng dugo ng mga hayop, at ang Bagong Tipan ay pinagtibay sa dugo ng ating Panginoon Sus. Ang tanong, alin po ba ang totoo sa sinasabi mo, Pastor Bacalaris? Sabi mo, isa lang ang nag-invento, dinagdag lang ng tao ni Tertullian ang terminong Lumang Tipan at Bagong Tipan, Old and New Testament, hindi mabasa sa Biblia. Ngunit ngayon, pinatunayan niya na ang Diyos pala ang nagbigay ng kasabutan o covenant o agreement o contract to Moses, Prophet Moses. At pinagtibay pa, pinagtibay pa sa dugo ng mga hayop. At ang Bagong Tipan ay pinagtibay sa dugo ng ating Panginoon Hesus. Pastor Bacalaris, ang daming salita, ang daming mali. So, yun, ating pakinggan, last na lang. Ato nga nangakita dis malang kasulatan. Pero ayaw pagunahuna nga ang daan tugon iya sa Hudiyo, ang bagong tugon iya sa mga Christian. No. Ang bagong tugon iya gyapon sa Hudiyo. Naka-attach lang ta sa Hudiyo igsoon pinaagi sa Pero Roma. wag mong isipin, kapatid, na ang Lumang Tipan ay para lang sa mga Hudiyo at sa Bagong Tipan ay para sa mga Kristiyano. Huwag, kapatid. Kahit ang Bagong Tipan ay para rin sa mga Hudiyo. Para rin sa mga Hudiyo. Nakaatas lang po tayo. Nakaatas lang po tayo. So, yun lang mga kapatid, ang ating ating manang pakinggan kung ano po ba ang pagpatunay niya nga ang Bagong Tipan ay para pa rin sa mga
Hudyo. Ating pakinggan. Banggi ang kahoy nga muuto ang Hudyo, gisimbolo sa Hudyo, o kita nga kahoy nga ihalas, gipuli ni ana. Na aton tanawon nga ang New Covenant refer gihapon sa mga Hudyo. Bakit? Nagamit na siya mga kapatid og New Covenant. Ano po ba ang New Covenant? Yung bagong tipan. So nagpatunay na siya mga kapatid na mayroon ng New Covenant. Bagong tipan. At para pa rin sa mga Hudyo. Kung tingnan natin mga kapatid, binasa natin kanina ang European Modern Times of Brian. Basahin natin ulit kung para ang lumang tipan para saan yun o ang bagong tipan para saan ating basahin. The Old and New Testament. Page 171 sa European Modern Times of Brian. There are 12 main divisions in the Bible, the Old Testament and the New Testament. Testament means contract or agreement or will. Here, the word refers to the contract between God and His chosen people. The Old Testament contains 45 books, all concerned with the Jewish religion. Ano po? Ang Old Testament all concerned the Jewish religion. Samantalang, the New Testament contains 27 books about the religion of the newly chosen people, the Christian. So, malinaw na ang bagong tipan para po ang concern about the newly chosen people, tayo mga Kristiyanos. Pero may siya binanggit na isang sitas, last na lang po, ating pakinggan muna ang ginamit niyang sitas mga kapatid. Naka-attach lang tadya igsoon tungod sa grasya ni Jesus Christ. Hebrewanon, Kapitulo 8, versikulo 8, nga 10 dayon. Okay, atong tanawon. Aron makita nato ang gingon sa balang kasulatan. Okay? 8:8. Ingon siya dinhi. Okay? Apan kay iya man silang nakaplagan nga may kakulang, siya nagaingon. Muabutra ang adlaw, mga adlaw, nagaingon ang Ginoo nga pagahimuon ko ang usa ka bag-ong pakigsaad or tugon. Kay sino ni man ang word nga pakigsaad or tugon? Okay? Usa ka bag-ong pakigsaad uban sa kaliwatan ni Israel o sa kaliwatan ni Huda. So, sabi niya, mayroon palang mabasa kapatid na bagong kasabutan, bagong New Covenant. O ano po ba ang ibig sabihin bagong kasabutan, bagong New Testament? Di ba? Mayroon palang mabasa sa Biblia, binasa na niya. Pero sabi niya kanina, hindi natin mabasa mga kapatid sa Biblia yung terminong kasabutan, yung testament, new and... Pero ngayon, binasa na niya, mayroon palang mabasang magbigay ang Diyos ng bagong testamento o covenant. Saan po ba mabasa? Hebrewanon 8:8 ating basahin. O ating basahin sa pastor. Sabi niya, hindi mabasa sa Biblia pero pinatunayan na niya ngayon na ang Diyos pala ang nagbigay ng bagong testamento o new covenant o new agreement. Ating basahin sa sitas na ginamit niya, binanggit niya, but God finds fault with His people when He says, the days are coming, says the Lord, when I will draw up a new covenant. Mayroong palang bagong tipan mga kapatid o testamento, covenant. Ano po bang ibig sabihin ng testament? Contract or agreement or covenant. When I will draw up a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. It will not be like the covenant that I made with their ancestors on the day I took them by the hand and led them out of Egypt. They were not faithful to the covenant I made with them. So I paid no attention to them. Hindi lang niya binasa ang 9 mga kapatid, ang versikulo 9. Bakit hindi na niya binasa, binanggit
ay mabubuking na po siya mga kapatid na sumasalungot na sa ibig niyang sabihin. Di ba? Ano pong mabasa? Dito tayo sa Tagalog. Para po ating basahin ba yun na ang last nating pag reconcile sa pahayag po with due respect sa ating kapatid kaibigan na Pastor Bacalaris. Otso. Dito tayo sa Otso. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan. Kaya't sinabi niya, darating ang mga araw na ako'y makikipagtipan ng panibago sa bayang Israel at sa angkan ni Juda. Totoo naman yon. Hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga ninuno nang akayin ko sila mula sa Ehipto. Hindi sila naging tapat sa pakipagtipan sa akin, kaya't sila'y pinabayaan ko. Pinabayaan na pala yung mga Hudiyo, yung mga Sabbath keeper ng mga genuine nang mula sa Ehipto. Ang binanggit ng ating Panginoon Sos na taga-Israel, yung mga apostol na naging Kristiyano, hindi yung mga wala naman tayong mabasa ng 12 apostol ay Sabbath keeper di ba? Tumutupad pa sila, sumusunod pa sila sa araw ng pamamahinga. Yun ang challenge natin sa lahat ng mga SD. Kung makabasa sila kahit isang sitas na ang 12 apostol ay pumasok sa sinuga sa tuwing Sabat o Saturday o Sabado para po pagsamba, magpabinyag po ako ng SD. Pero wala tayong mabasa. Ang parang palaging namasahin yung Gawa 17:4 na si San Pablo ay papasok sa sinuga at nagsamba. Pero kung tingnan natin, ang lahat ng doon sa sinagoga ay na-convert po ni San Pablo. So, ibig sabihin, hindi Sabbath keeper San Pablo. Bakit pa Sabbath keeper, bakit kinonvert pa niya yung mga Sabbath keeper o kasama na ang naturang mga nandyan sa loob ng sinagoga kasama ni San Pablo? Hindi na na-convert, di ba? Ibig sabihin, hindi sila kasama. So, yon ang ating pagtalakay sa pag-reconcile sa pahayag po na nakasulungatan na pahayag ng isang pastor, Pastor Chris Bacalaris. Pastor Chris, sorry po. Sana sagutin mo yon ang ating pag-booking sa iyong mga pahayag. So, wala na pa tayong tamang oras sa pagpatuloy. Sana nakabigay na po tayo ng dagdag na aral sa ating mga kapatid, lalo na sa ating mga kapatid na taga-subaybay sa ating YouTube channel. Paki-subscribe po, pakitulong po sa ating channel. Kasama yung lingkod, Brother Tata Rosal, ang pagsisiwalat ng katotohanan. Maraming salamat. God bless us all.